Kasama natin RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Maaga nga nag-inspeksyon si COMELEC Chairman George Erwin Garcia dito sa Silang Central Elementary School sa Silang Cavite ngayong araw yan ng Decision 2025. Itong paaralan, yung pinakamalaki na voting center dito sa buong Silang. Pinuntahan ni Chairman Garcia yung ilang presinto rito sa paaralan, kabilang na yung nakatalagang priority polling precinct para sa mga senior citizen, mga persons with disability at yung mga buntis. Eksakto alas 5 mamayang umaga hanggang alas 7 ng umaga aarangkada na yung early voting para sa priority voters. Lakay, katabi natin ngayon si COMELEC Chairman Garcia. Kumustahin natin ilang minuto bago yung pagbubukas ng early voting. Kumustahin natin yung kanyang naging inspeksyon, yung kanyang naging assessment dito sa voting center. Chairman, good morning po. Live po tayo sa DZRH. Magandang umaga, Lakay. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Good morning, Chairman Sir. And kumusta ho ang initial na inyong pag-iikot, Chairman Sir? Alam niyo, Lakay, nakakatuwa naman sa buong Pilipinas. Napakaaga ng mga watchers, pati yung ating mga guro. Alas 2 pa lang kanilang madaling araw ay talagang nandito na sila sa mga iba't ibang polling places sa buong bansa. Magmula dyan sa Quezon City, sa Maynila, sa Pasay, sa lahat po ay nag-report na sila na maaga kagad at medyo nakikita natin mukhang excited naman yung mga kababayan natin na bumoto. Lalo pa na meron tayong early voting hours ngayon, alas 5 na umaga hanggang alas 7. Diyan natin masusubukan yung sinasabi natin na talagang yung mga nakatatanda, may kapansanan yung mga nagdadalang tao. Mas gugustuhin nila na bumoto na mas maaga kaysa sila ay mahahalo sa karamihan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng hapon. Chairman Sir, ano yung mga itong last hours ng preparation? Ano yung mga pinakahuling mga nai-report sa inyong naging problema dito sa paghanda natin sa election? Ay siyempre po, Lakay, ang paring issue ng vote buying, meron konting ilang violence, pero overall naman, generally speaking, sa buong bansa, naging peaceful naman talaga yung ating paghanda at least yung isang araw bago mag-eleksyon. Kaya lang talagang medyo may ilang lugar, dyan nga sa Quezon City, blockbuster. Yung pamimili ng boto, merong mga nakapila, ang mahaba, meron nang namatay dyan sa bandang Zamboanga City at sa napakadami pang lugar sa ating bansa. Pero ang kagandahan po nito, alam niyo po, Lakay, akala kasi ng mga kandidato hindi namin sila na-monitor o na hindi kami i-imbestiga. So maaari sila ay makaligtas kaagad sa kaso bago mag-eleksyon, pero hahabulin namin sila after the election. And therefore, kahit sila nanalo na o kahit pa nga natalo, meron pa rin silang kaso na kakaharap sa. Alam po namin yung mga pangalan nila, yung mga kandidato na congressman dyan sa Quezon City, may kandidatong mayor sa ibang lugar, at mga iba pang matataas na pwesto. Yung sa insidente sa Zamboanga, Chairman, yun naman talagang kitang-kita yung nangyari doon. Ano yung kumbaga na meron ng investigation na ongoing doon? Ay, Lakay, nag-issue na po kaagad tayo matapos ng insidente ng show cause order. Sapagkat siyempre pinpointed naman namin yung politiko na kung saan nangyari yung mismo at sila ang maaaring responsible doon sa pagdagsa ng tao doon sa lugar na yan. At kinakailangan hindi lang makapagpaliwanag, kinakailangan ko sakali mapanagot natin ang mga responsible dito. Kasi po alam niyo yun ang sinasabi natin Hindi naman sapat lamang na halimbawa ikaw ay mamimigay, magdidistribute. Sawal na nga yun pero sana naisip man lang nila na dadagsain, lalo ng mga kababayan natin mga mahihirap. And therefore, napakainit ng araw. And isipin nyo na lang kung ano mangyayari sa kanila kung wala ka man lang na-provide na tubig. Wala man lang silang sa patawid uhaw. Ano pa ang mangyayari? Lalo pa sa nakatatanda. At yung may mga kapansanan talaga. Mali na nga, illegal na nga, ayan pa ang nangyari. Ayun, ang medyo masaklap. Pero, kasunod niyan na merong violence na na-report sa Basilan, Chairman Sir? Apo, 2 tao po ang namatay dyan, although sa kasalukuyan inaalam pa kung ito talaga election-related violence kasi nga yung una na namatay isang magsasaka at isa naman ay isang chairman. So gusto nating alamin din kung ito ba related sa halalan. Wala pa po kasi na final na report ang ating pong PNP tungkol sa bagay na yan. Alright, pero I'm sure, Chairman Sir, na tuloy-tuloy ang inyong pakikipag-usap sa ating mga law enforcement agencies hinggil sa bagay na ito. Naku, maraming salamat Lakay sa patuloy na pagsubaybay ng inyong programa, ng inyong stasyon ng DZRH sapagkat napaka-importante po nito. Lalo pat gusto natin maibigay
ang lahat ng pangyayari sa kaalaman ng mga kababayan natin para sila ay nakakapagdesisyon at medyo may kalmado naman ang kanilang pakiramdam sa mangyayari ngayong araw na to. Para sa mga pupunta pa lang sa mga sa kanilang mga polling precinct, yung ang inyong paalala sa kanila, Chairman, at ganoon din yung ating mga politiko at mga watchers ngayong araw na ito. Wala na pong kampanyahan, wala na pong bigaya ng mga sample ballots, wala na pong dagdag na yan o bawas. Alam na po ng mga kababayan natin kung sino iboboto nila, na may mga kodigo na pong daladala yun. So iwasan na lang, iwasan magpakain, iwasan yung mga libreng sakay, mahuli pa kayo ngayon, ma-file lang kayo ng kaso. Sayang naman yung lahat ng pinaghihirapan po natin. Sa mga kababayan po natin, botante, gising na. Medyo maaga-aga na medyo dapat po kapag medyo nakatatanda may kapansanan, medyo dahil pumila na at pumunta na sa mga presinto natin. At doon sa mga kabataan, lalo na, kayo ang pinakmalaking porsyento ng bilang ng mga botante ng bansa. Sa inyo talaga nakaatang sa balikat ninyo yung kinabukasan ng bayan na to. With that, Chairman Sir, maraming salamat sa oras and good luck para sa ating lahat ngayong araw ho ng halalan. Salamat po, Lakay. Maraming salamat.